walang iba kung hindi si Ginoong Michael Villapaña Lico. Good afternoon po. Pwede lang po tayo mag-sit po. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa ating mga kasama, mga guro, mga magulang, sa ating mga completer, mag-aaral. Mayap agad panapon po kay Roman. Tama po. Ako po ay nagmula sa bayan ng Pampanga, Mequeniabe. Kaya bawat pagdaan ko at pagpasok sa Batangas ay madalas nakikita ko ang pagbati nila na maligayang pagdating sa lalawigan ng pagiging. Mamaya po ay tatalakayin po natin kung anong meron sa Batangas sa perspektibo po ng taga-ibang bayan. Tatlong bagay po ang nais kong talakayin. Tatawagin po natin ito na 3P. Uulitin ko po, hindi po ito 4Ps, kundi 3P. Unang P, pagkakataon. Pangalawa, pagpili. Pangatlo, paalala. Unahin po natin ang pagkakataon. Kanina po, nabanggit ko ang pagbati pagpasok sa Batangas na maligayang pagdating sa lalawigan ng magigiting. Tunay nga po na ang mga mamamayan ng Batangas ay sadyang magigiting. Makikita mo sa kanila ang pagsisikap, ang pagkakaisa upang maging maunlad ang bayan ng Batangas. Kaya naman, kayong mag-aaral ay napakapalad ninyo at meron kayong pagkakataon na makapagtapos ng inyong pag-aaral. Ang maunlad na bayan ng Batangas, kung saan laganap ang mga industrial zone, mga kalsada, magagandang bypass road, at mga gusali, tulad ng nabanggit natin kanina ng ating punong bayan na si Ma'am Cristeta, na ilalatag ang pagkakataon ng bawat mamamayan, partikular ngayong pag-aaral. Kaya huwag niyong sayangin ang pagkakataon na magsikap sa inyong pag-aaral. Mapalad kayo at may magigiting tayong mga magulang, mga guro na nagsisikap at nagsisilbing pangalawang magulang natin sa paaralan at nagbibigay sa inyo ng pagkakataon na payabugin ang inyong kaalaman. Maunlad na bayan, mga teknolohiya, suportam ng mga namumuno sa inyo. Iyan ang pagkakataon na meron sa Batangas na tinatamasa ninyo na dapat ninyong pagpasalamat. Pangalawang P, ang pagpili. Ngayon ang araw ng katunayan ng inyong pagsisikap. Ito ay selebrasyon ng ikasampung seremonya ng inyong pagpangaral. Nagpupulay sa inyong pagtatapos, pagpupulay sa inyong guro, lalo higit pagpupulay sa inyong mga magulang. Ngayon ang simula ng pagpili. Sa inyong panibagong pakikipagsapalaran para makamit ninyo ang inyong mga pangarap. Simula na ang pagpili na nais ninyong marating. Sa pagpili nyo ng kurso na tatahakin, isaalang-alang ninyo ang inyong nais, kung saan nyo naiibigan ng mga bagay na nais nyong gawin. Isaalang-alang din ang inyong kakayahan, ang inyong talino, at ang inyong kapasidad. Isaalang-alang din ninyo ang mga industriya na meron ang Batangas na higit nyong kailangan. Pangatlong P, ang paalala. Kung naabot na ang nais nyong marating dahil sa mabuting pagkakataon, dahil sa inyong pagsisikap sa pinili ninyong kurso, huwag nyong kalimutan ang isang paalala na nasusulat.
Sa Efeso 6, 1 hanggang 3, ang sabi, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at malaon sa lupa. Kaya, gusto ko pong i-emphasize sa inyong mga mag-aaral, ang paggalang sa inyong mga magulang ay huwag niyong kalimutan. Gaano man kalayo ang inyong mararating, gaano man katayo ang inyong aabutin, paalala lang mga anak, huwag niyong kalimutan ang inyong mga guro, na inyong pangalawang magulang sa paaralan. Lalo't higit huwag niyong kalimutan ang inyong mga magulang na sila ay inyong igalang. Mangyari nawa na kayo makapagtapos at may masabing may pinag-aralan na may paggalang sa inyong mga magulang. Ulitin ko lang po ang mga napag-usapan natin. Una, pagkangataon. Pangalawa, pagpili. Pangatlo, paalala o paggalang natin sa ating mga magulang. Gusto ko pong ibayin ang pagkakasunod-sunod o pag-prioritize. Dapat po ang number 1 ang paalala, na nagpapaalala sa atin ang paggalang sa ating mga magulang. Maraming salamat po and congratulations po sa atin.